Praise the Lord! Amen. Hindi hadlang yung number natin. Amen. Amen. Para kapurihan ng ating Panginoon. Still, the presence of God ay nandito sa kalagitnaan natin. Purihin ang kanyang pangalan. Ang ating teksto po ngayong gabi, medyo mali po yung nabasa kanina. Amen. Mateo 26 verse 39. Ito yung medyo familiar po sa atin ng mga verse na ito. Ama ko, kung maaari po ilayo niyo sa akin ang kupang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. So gusto kong mag-focus po tayo dito sa B, na ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Ang tema po natin ngayong gabi, the will of God, or ang kalooban ng Diyos. Sa buhay ko, sa buhay mo, sa buhay nating lahat. The will of God. Lahat ng tao ay may pinagdadaanan, may suffering, may trials. Hindi na po tayo bago doon. Amen? That every one of us ay dumadaan. May pinagdadaanan, may problema, may sakit. Hindi na po tayo bago doon sa issue na yon. Pero pwede pala natin i-turn yung suffering, yung pinagdadaanan natin into blessing. Tingnan pala natin yung suffering natin, yung pinagdadaanan natin, mga problema, sakit man yan, kakulangan sa pera at anumang mga material na bagay, pwede pala itong maging blessing sa atin. So how to turn suffering into blessing? So sino nga po ba ang mag-turn ng ating suffering into blessing? No one but God. Amen? Amen. So do you know that God can turn our suffering into a great blessing? Alam po ba natin na hindi lang po tayo dumadaan ng wala lang. Hindi lang po tayo nagkakasakit, sumasakit yung paat natin ng wala lang. Lahat po pala ng nangyayari na suffering natin ay may dahilan, may dahil. I believe that believers and not believers has a suffering, battles, trials in life. Hindi lang po yung mga Kristiyano, hindi lang din po yung hindi Kristiyano ang nagsasuffer, kundi tayo pong lahat ay dumadaan sa mga suffering, sa mga battles, sa mga trials ng buhay. But I also believe that there's a purpose in everything we are going through. May layunin pala. Hindi ka lang pala nagkakaproblema ng ganyan, hindi ka pala binigyan ng Panginoon ng sakit nang walang dahilan. So isipin po natin na may dahilan lahat ang mga nangyayari sa atin. But especially when you are a believer, when you are a Christian, you have a God that has a purpose in your life. Amen? Amen. So mas, ahead tayo syempre. Dahil may Panginoon tayo, may kinikilala tayong Panginoon na may purpose pala sa ating buhay. So yung buhay natin, hindi lang basta-basta nabubuhay ka araw-araw, humihingi ka, gumigising ka, pumupunta ka ng McDo, Jollibee, nang wala lang. May purpose pala ang Panginoon sa paggising natin sa bawat umaga. Amen? Pero minsan, or madalas, mga kapatid, yung mga pagsubok natin, hindi natin naiintindihan. Napakahirap intindihin, kaya marami tayong why. Lord, why? Niisip natin na, ayun nga, kung kailan ka nagsamba, kung ka nagkaroon ng problema, yun ang question natin yun madalas. Amen?
Kahit ako na deep na sa pananampalataya, ang alam ko deep na ako, pero meron pa rin yung bakit Lord nangyayari sa akin ito. Marami tayong bakit. Bakit sumasakit yung paa ko? Bakit nawawalan ako ng pera? Bakit inaaway ako noon? Wala naman akong ginagawa. Kasi ang tingin po natin, nung nanampalataya tayo, tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, ang alam natin wala nang problema, wala nang battles, wala nang suffering. Hayakay ka na. Pero kabaliktaran pala yun. Yun po ang ilagay natin sa mindset natin na kabaliktaran yun. Hindi totoo yun na wala ka ng pagdadaanan. Mas marami kang pagdadaanan. Kasi nga may purpose ang Panginoon sa buhay mo kung bakit kanya pinapadaan doon sa hirap na yun. At the end, doon mo palang malalaman kung ano yung layunin ng Panginoon sa buhay mo, ba't ka pinapadaan sa suffering or trials ng buhay mo na yon. Ang sabi niya dito, lahat ng bagay ay may dahilan, may plano siya para sa atin, whether good or bad, may pahintulot ang Panginoon. Say right, God? Kaya pahintulutan ng Panginoon yung nangyayari sa'yo. So dapat hindi na lang dapat, ano? Kasi nananampalataya ka naman, nagsaserve ka naman kay Panginoon. Bakit hinahayaan niya na magkasakit ka, na mawalan ka ng pera? Hinahayaan yun ng Panginoon para doon sa layunin niya. Kaya lahat ng bagay na nangyayari sa atin, may pahintulot ang Panginoon. May layunin siya sa buhay natin. Amen. Dahil ang mga paghihirap natin ngayon ay temporary lamang kung ikaw ay may Jesus. Dahil ang Diyos ay may layunin at pagpapala na nakalaan pagkatapos ng bawat pagsubok. So, masarap pakinggan. Na after pala nung pinagdadaanan mo, andun sa dulo yung pagpapala ng Panginoon. Kaya huwag po tayong bumigay, huwag tayong sumuko kung may pinagdadaanan po tayo sa ating buhay. Dahil lahat pala ng suffering, paghihirap natin ay may katumbas na pagpapala. Katulad na lang po ng sakripisyo ng ating Panginoon dito sa ating teksto, ang kanyang suffering sa cross ng Kalbaryo became our greatest blessing. Bakit? Namatay na nga si Kristo, naging blessing pa sa atin. Why? Dahil doon, nagkaroon tayo ng pag-asa, kaligtasan, at bagong buhay nung namatay si Kristo. Amen? O, naghirap si Kristo, pero ang kapalit nun, blessing pala para sa atin. So, yun din po ang isipin natin na sa bawat hirap na nararanasan natin, may pagpapalang kapalit. Amen? Kung dumadaan man tayo mga kapatid, dahil alam naman natin na may layunin ng Panginoon, huwag nating tatanggalin sa isip natin na may layunin ng Panginoon, kaya ako dumadaan dito sa hirap na to. Kaya ako nawalan, may layunin ng Panginoon. So ano pong dapat natin gawin? Just accept. Because that's the will of God sa buhay mo. That's the will of God na dumaan ka, na magkasakit ka, mawalan ka ng pera, magkaroon ka ng maraming problema. That's the will of God sa buhay mo. To train you, para hubugin ka, palakasin ka. Maraming layunin ang Panginoon. I-accept mo na lang, dahil yan naman ang will ni God, and surrender. Surrender mo sa Panginoon yung mga sakit mo, yung mga pinagdadaanan mo, kung ano man yung problema mo, just surrender to God. Dahil siya lang din lang naman ang makakatulong sa'yo. Amen. Yung complete surrender, by reminding you not to rely on your own understanding. Yun ang totally surrender. I-acknowledge mo na hindi mo kaya with your own.
na kailangan mo ang Panginoon. Ang sabi niya doon sa Kawikaan 3, chapter 5, kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin siya ay alalahanin upang ikaw ay patnubayan sa iyong mga tatahakin. So just surrender to God. I-acknowledge mo na yung Diyos mo lang ang makapagbabago ng lahat ng nangyayari sa iyo at walang iba, hindi ikaw. Do not lean on yourself. Pero mag-rely po tayo sa ating Panginoon. Ano pa ang sabi niya sa? Dahil alam naman ng Panginoon ang ginagawa niya, di ba? Bago pa tayo ginawa ng Panginoon, alam na niya yung plano niya para sa iyo, para sa akin. And Jeremiah 29 verse 11, ang sabi niya, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa iyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. So just trust the Lord sa kanyang way. Kung maubos yung pera mo, that's His will. Hayaan mo lang. I-trust mo yung proseso ng Panginoon. Amen. Huwag kang mag-question. Lord, lagi na lang akong naubusan ng pera. Lagi na lang akong naubusan ng bigas. Pero hindi naman siguro totally na wala ka nang isasahin. Diba? Yung last, andyan na naman yung kasunod. Hindi nga lang kaban-kaban yung nandun mo na stock, pero God provide you every day. Amen. Praise the Lord. Minsan kasi ang alam natin, yung marami tayong kaban-kaban dyan na bigas yun, ang blessing para sa atin. Pero yung everyday na minimit ng Panginoon, yung kailangan mo, hindi mo kinoconsider na blessing yun. Ang akala mo, hirap na hirap ka. Hindi mo nakikita yung purpose ng Panginoon na everyday yung needs mo, sabsabtan na. Lagi kong nararanasan yan noon na may babayaran na ako sa isang linggo. Ilang days na lang na 5 days, 4 days, 3 days, 2 days. Wala na. At the last day, doon lang imimit ng Panginoon. Every time and then, ganun yung nararanasan ko. The last moment, hindi ka talaga pababayaan ng Panginoon, hindi ka niya ipapahiya. Kaya na-amaze ako sa ginagawa ng Panginoon sa akin kung nare-realize ko natin yun Yun nga lang po kasi madalas, ang inaano natin na reklamo tayo ng reklamo. Pero hindi natin nakikita yung ways, yung will ni God. Bakit ka pinapadaan sa ganun? So siyempre, ang natutunan ko doon, maghintay. Hintayin ko kasi alam ko naman, the last moment, hindi ako papahiya ng aking Panginoon. Amen. Amen. So from that time na laging ganun na lang. Dahil alam ko na sinusubukan na naman ng Panginoon. Minsan ganun lang yung cordon natin. Naiinis tayo, naaasar. Question mo yung Panginoon. So magtiwala po tayo sa plano at layunin ng Panginoon kung bakit tayo dumadaan sa mga pagsubok. Dahil may tatay naman po tayo. Yun nga po, kung ikaw ay believer, kung ikaw ay nakay Kristo, may tatay po tayo. Yung tatay na natin dito sa lupa, hindi nga po tayo pinapahamak. Yung pa kayang tatay natin doon sa taas. Amen? Hindi nga naghahangad ng ating kapahamakan yung mga tatay natin dito sa lupa. How much more yung tatay natin sa taas? Pakaisipin lang po natin, may layunin siya. Kaya ka dumadaan dyan sa sitwasyon mo ngayon. Di ko alam kung saan po tayo dumadaan ngayon. Pero may layunin po ang Panginoon. Kung kailangan natin mag-suffer for the meantime, yung suffering na yun ay hindi magtatagal. Yung suffering na yun ay panandalian lamang, and after that, blessing ang kasunod. Blessing. Dahil kung walang Jesus na namatay sa cross,
ng Kalbaryo. Lahat tayo ay pupunta sa mainit, sa impyerno, sa apoy. Kung hindi siya naghirap, tinubos ang ating kasalanan, malamang hindi ka safe, Pastor Ernest. Malamang hindi po tayo safe kung hindi po naghirap, nag-suffer ang ating Panginoon sa cross ng Kalbaryo. I might not be here tonight. Yes. Pero salamat. Dahil hinayaan ng ating Ama na maghirap ang kanyang anak, ikaw, hayaan mo ba yung anak mo na maghirap? Pero dahil mahal ka ng Diyos, hinayaan niya mag-suffer ang kanyang anak para tubusin ka, para ma-save ka at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Panginoon, pinahintulot ko yon para sa aking layunin. Layunin ko na maligtas ka, maligtas ako, maligtas tayong lahat. Anak kumangay, na kung tayo lang na tao gagawin mo ba yon para lang maligtas ang ibang tao? No. No one can. Pero dahil ibang-iba ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, He let Jesus Christ to suffer para lang sa bawat isa sa atin ngayong gabi. Naghirap man ang anak niya, ay napunga naman ito na maganda sa atin. See, yung kahirapan, yung suffering, may kapalit na maganda. Yung suffering niya naging pagpapala sa atin. So mga kapatid, ilagay natin sa ating isipan para hindi masayang yung suffering ni Jesus sa cross ng Kalbaryo. Ano po ang dapat natin gawin? Huwag nating sayangin ang kamatayan niya sa cross ng Kalbaryo at yung biyaya sa cross ng Kalbaryo. Huwag po nating sayangin. Dahil pagdating ng panahon, at the end of the day, blessing will come. Kaya salamat. Magpasalamat tayo sa suffering na ginawa ni Jesus sa cross ng Kalbaryo at tayo ngayon ang pinagpapala. Ang laki ng kapalit sa atin. Tayo ay naligtas because of that suffering. So whatever trials, battles, suffering you are going through, mga kapatid, just accept it. That's the will of God. Surrender it to Him. Do not rely on your own. Like how Jesus surrendered when facing immense suffering. Ano pong sabi niya? Father, if you are willing to remove this cup from me, but not my will, but yours be done. Nung nabasa ko ito, doon ko na-realize how great ang ginawa ng Panginoon sa buhay ko. He suffered and died for my sake. But not my will, sabi niya. Pero yung will pa rin ng Ama ang masusunod. Kaya ganun din po sana natin, hayaan natin yung will ng Panginoon na gawin niya, yung layunin niya sa buhay natin. At asahan natin ang kapalit nito ay pagpapala sa dulo. And trust in His purpose. In Jeremiah, sabi, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to
to give you hope and future. Habang gumagawa ako ng itong maikling sermon, marami akong nare-realize na ganun pala ang ginawa ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Ganun pala katindi yung suffering na ginawa niya para lang ako ay maligtas. And yet sometimes sinasayang natin yung pagkakataon na yun. Sometimes mas marami yung sumusuko na tayo. Kunting hirap lang. Na-busy ka lang ng konti, ng 1 week, 1 month to prepare your activities. Ayoko na. Pero hindi natin nakita yung suffering ng Panginoon na wala pa sa kalingkingan yung suffering natin ngayon. Amen. So sabi ko, Lord, forgive me. Lagi akong nagsasabi na, ayoko na, suko na ako, ayoko na. Ayoko na maging admin, ayoko ng ganito. Ano gusto ko? Umupo. Ganun pala katindi ang ginawa ng Panginoong Yesus sa buhay ko. And yet, nabisi lang ako, ayoko na. Nagkaroon lang ako ng konting problema, ayoko na. Nagulang ka lang ng kamatis, kamote, ayaw mo na. Sabi mo, hinahayaan ka na ng Panginoon. Walang silbi yung paninimpihan mo. Walang silbi yung pagsasambag mo. Ngayon ko na-realize na may inihahanda ang Panginoon sa dulo. Aside sa na-save ka na nga, at the end, may pagpapahala pa na kapalit. Hayaan lang natin ang will ng Panginoon pag dumadaan tayo sa mga suffering, sa mga trials ng buhay natin. Dahil ang sabi niya sa Romans, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Mas maganda sa Tagalog na. Alam nating lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa kabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Sila ang mga tinawag ayon sa Kanyang mga layunin. So may layunin talaga ang Panginoon. Kaya niya ginawa yun. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo, tinatawagan ko si Michelle for the conclusion of today's speech. Napakaganda po yung mensahe ng ating Panginoon na ang ating Panginoong Hesus gusto niya na malayo sa Kanya ang saro ng paghihirap. Pero ang Kanyang panalangin, Father, not my will, but your will be done. Kung titingnan po natin yung suffering na ginawa ng ating Panginoong Hesus dahil lamang sa pagmamahal niya sa atin, na gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Yes. Hinayaan niya ang kanyang anak na magkusa maghirap. Ganun po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya sana po sa atin naniligtas ng Panginoon at tumanggap sa kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon. Sana po matuto din tayo na yung kalooban ng Diyos ang masunod sa atin, hindi yung ating sariling kagustuhan, hindi yung ating sariling kalooban. Yes. O masakit. But kapag sinunod po natin yung kalooban ng Diyos, everything ay magiging maayos, magiging maganda. Panginoon, sa gabi po ito, marami pong salamat sa inyong masalita. Namin pong napakinggan. Maraming salamat sa buhay ng aming Panginoong Kristo Yes. na labis na nagdusa. Na bagamat sa Diyos,
hindi niya ipinilit ang kanyang pagiging Diyos. At sumunod pa rin sa iyo, Father, kung ano ang kalooban mo na naging misyon niya dito sa ibabaw ng lupa. Bagamat masakit, tiniis niyang lahat dahil sa kagustuhan ninyo na masunod ang iyong kalooban na maligtas ang mga tao, na magawa niya ang trabaho ng kaligtasan na hindi kayang gawin ng sino mang tao. Panginoon, salamat Yes, sir. sa sakripisyong iyon Yes, ng aming Panginoon Kristo. At tulungan mo din kami, Banal na Espiritu, na sa mga oras na ito, matutunan din po namin na magsakripisyo. Matutunan din po namin, Panginoon, na masunod ang iyong kalooban, hindi ang aming mga sariling kagustuhan, Yes, Panginoon. Lord God. Sometimes because of our emotion, Lord, nakakagawa kami ng mga decision na alam namin hindi naayon sa iyong kagustuhan. Hindi naayon sa iyong kalooban. Kaya help us, precious Holy Spirit, na masunod lagi kung ano ang kalooban ng Diyos sa aming mabuhay. Hindi lahat ay maganda, hindi lahat ay maayos, hindi lahat, Panginoon, ay may mga pagpapala kaming natatanggap. May mga panahon na kami po ay dumaraan sa iba't ibang mga pagsubok. May mga panahon na kami po ay nakakaranas ng mga paghirap. May mga panahon na kami po ay nawawalan. May mga panahon na kami po ay nadi-discourage. But Lord, salamat dahil sa mga panahon yan, andyan ka lagi na nagpapalakas sa amin, na nagsasabing, sasamahan mo kami. Yes, Lord God. Dakilang Diyos sa mga oras na ito. Hallelujah. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan ng bawat anak mo. But Lord, let your will be done Yes. sa buhay ng bawat isa po sa amin. Upang ikaw ay patuloy na maparangalan, maitaas sa amin po mga buhay. Salamat po ng marami, Panginoon. Salamat po. We give you all the glory. We give you all the honor. Praises, thanksgiving, and adoration. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.